Mapagpalang araw ng linggo po sa atin lahat. Pwede ko po bang makita ang inyong matatamis na ngiti? Inyo? So, welcome po sa ating lahat na nandito. Can you greet yung nasa tagiliran mo, sabihin mo, good morning. Sabihin mo naman sa katabi mo, natutuwa ako. Ako'y nagagalak na nandito ka ngayon. And ngayon po, may bago po tayong sere na bubuksan na pinamaganda nating Dead Ends to Doorway. So, bawat taon po ay binubuksan po natin o nagbibigay daan po tayo para po i-preach po yung ating mga crown jewel. Kalimitan po sa atin, bakit daw po nag-exist ang Victory Lukban? Kitang-kita po sa unahan, honor God, make disciple. And we have 3 crown jewel na lagi po natin na binibigyan daan. Una, ito po yung campus ministry, church planting, at ngayon naman po, world mission. Atin pong hindi lang po tayo local, but we are global. Kaya yung simbahan po natin, we can call it local. We exist here in Victory Lukban as local church, pero behind this local church, we sending missionary po in the world mission. And kung ano po ang ating po simbahan, some of you po, you are part of this po by giving, by sending, and by praying. So, sige po. Why Dead Ends to Doorway? Yung libro po ng Acts na bubuksan po natin o pag-uusapan po natin, ito po yung launching pad bago po go to the mission. Kung makikita po natin in John na libro, makikita po natin doon na namatay na po si Jesus. At pagkamatay po ni Jesus, ito na po na kailangan na po siyang pumunta sa langit. Pero there's a 40 days na nagstay pa siya dito to open up a doorway for his disciple. Akala nung kanilang mga disciple o nung kanyang mga nung namatay na po siya, wala na. Pero again, it is time ng 40 days. Si Yesu Cristo po'y bumalik dito, ni-reinstate niya, in-encourage niya, at muli niyang ipinopen sa mind ng kanyang mga disipulo na after here on earth, may kingdom ang Panginoong Diyos. Ito po yung kingdom niya sa langit. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo upang basahin po natin ang salita ng Diyos. In Acts 1, verse 11, sa aking unang aklat, isinulat ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus mula nang nagsimula siya sa kanyang gawain, hanggang sa araw na dinala siya sa langit, matapos siya mamatay at mabuhay muli. Makailang beses siyang nagpakita sa kanyang mga apostol at iba't ibang paraan para patunayan sa kanila na muli siyang nabuhay. Sa loob ng 40 araw, nagpakita siya sa kanila, nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos at sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nag-iwan siya ng mga utos sa kanyang piniling mga apostol. Isang araw noon, habang kumakain sila kasama si Jesus, sinabi niya, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo ang banal na Espiritu na ipinangako ng Diyos Ama. Sinabi ko na ito noon sa inyo. Nagbautismo si Juan sa tubig, ngunit makalipas lang ang ilang araw ay babautismuhan kayo sa banal na Espiritu. Minsan nang nagtitipon sila, itinanong nila si Jesus, Panginoon, ito na po ba ang panahon na ibabalik ninyo ang kaharian sa Israel? Sumagot si Jesus, hindi pinahihintulutan ng Ama na malaman ninyo kung kailan mangyayari ang bagay na itinakda niya. Ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang
sa Judea at Samaria hanggang sa buong mundo. Pagkasabi niya nito, dinala siya paitaas at habang nakatingin sila sa kanya na pumapaitaas, tinakpan siya ng ulap at agad nang nawala sa kanilang paningin. Habang nakatitig sila sa langit, may dalawang lalaking nakaputi na biglang tumayo sa tabi nila at nagsabi, "Kayong mga taga-Galilea, bakit nakatayo kayo dito at nakatingala sa langit? Si Jesus na inyong nakita na dinala pa itaas ay babalik dito sa mundo, at kung paano siya pumaitaas, ganyan din ang kanyang pagbalik." Tayo po manalangin. Panginoon, tulungan mo po kami na maunawaan ang iyong salita. Dalangin namin katulad ng mga disipulo na nagpaumpisa na ipangalap ang iyong salita. Bigyan mo rin po kami ng kalakasan ng loob, pagkakaintindi, and we will be sensitive to the God, the Holy Spirit who is in us. Lord, thank you that again, we pray that we will understand you, God, the Holy Spirit na nasa amin. Ikaw po, aming Diyos, ay kailangan namin, banal na Espiritu, sa pang-araw-araw na aming mga buhay at sa paghayo at ipangalap ang iyong misyon. Tulungan mo po kami. In Jesus' name we pray. Let's everybody say Amen. Sige po, pwede po tayong umupo. So, ito pong istoryang ito, makikita po natin na yung 40 days na namalagi po ang Panginoong Jesus dito. Again, ang bawat isa po sa atin ay nais ng Panginoon upang maging witness. And gusto ko rin pong i-point out sa atin, when we receive Jesus Christ as Lord and Savior of our life, the Holy Spirit is already in us. And pwede mo ba sabihin sa katabi mo, meron kang misyon. And simula pa lang po nung una, it's all about the gospel. At ito po ang misyon ng Panginoong Diyos sa atin. In Acts 1, sinabi po doon, "My dear Theophilus," sa English. So, sabi daw po, sino ba yung si Theophilus? Yung ibang commentary, sinasabi si Theophilus, ito daw po ay yung mga mananampalataya. Or somehow na nagsisik na maintindihan at maunawaan ang mga turo ng Panginoong Diyos. Sabi ni Luke, itong letter nito ay para sa iyo, Theophilus. Na sinasabi, it is a lover of God. Sino dito in love yung katabi mo kay God? Tingin mo. Yan. You can call her or you can call him Theophilus. Kung babae, Theophilus. Yan. So, if you are a lover of God, itong mensaheng ito ay para sa iyo. Acts 1, verse 2-3, hanggang sa araw na dinala siya sa langit, matapos siyang mamatay at mabuhay muli. Makailang beses siyang nagpakita sa kanya, mga apostol, sa iba't ibang paraan para mapatunayan sa kanila na muli siyang nabuhay. Sa loob ng 40 araw, nagpakita siya sa kanila at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos at sa magitan ng banal na Espiritu. Nag-iwan siya ng mga utos sa kanya, mga apostol. The mission of God is to proclaim the gospel. Ang mission po ng Panginoong Diyos ay iproklama ang mabuting balita. And in this time and moment na to, nagpakita po ang Panginoong Diyos. Sabi doon sa verse 3, nagpakita siya sa kanyang mga disipulo. Ito po ay yung after Jesus Christ died on the cross. And after po niyang mamatay, ano pong ginawa po sa kanya? Inilibing po at pagkalipas ng 3 araw, siya po ay nabuhay. Sa atin po maaaring ngayon parang pagka ito po ang pinag-uusapan, paulit-ulit na, nabuhay siya.
At maaari sa atin naniniwala tayo na nabuhay ang Panginoong Hesus. Pero sa kanyang mga disipulo na nakakita mismo na namatay po si Jesus, para sa kanila, nako, wala na. And makikita po natin doon yung mga kanyang mga strong men. Si Peter, kilala niyo po ba si Peter? Na siya yung parang sa lahat ng disciple ni Jesus, siya yung pinakamatapang. Lahat ng sasabihin ni Jesus ay kanyang gagawin. Pero ora mismo nung namatay si Jesus, ilang beses diyan tinatwa si Jesus? 3 beses. Ay, hindi ko kilala yan. Ay, hindi ko kilala yan. Pero nung una, sinasabi niya, ay, hindi mangyayari. Jesus, protektahan kita. But in this time, in this moment, yung kanyang mga disipulo, mga tao na nakapaligid sa kanya, maybe there's a doubt na siya nga ba ay tunay na nabuhay. Kaya siya po mismo ay nagpakita. Kilala niyo po ba si Doubting Thomas? Anong ginawa ng Panginoon Jesus? Nagpakita siya. Niya yung kamay niya, sabi niya, ito may butas. Tingnan niyo nga yung kamay niyo, may butas. Kung wala, hindi ka si Jesus. Yeah. So, again, it means Jesus is alive. Hindi lang siya namatay, pero siya ay nabuhay, and that's the gospel. Kasi marami po, even the Roman Emperyo, pinapaniwala ang mga tao na si Jesus ay ninakaw lamang ng mga disipulo. O yung iba na nakakita daw si Jesus ng namuhay muli at nakausap nila, ito daw po ay nag-halucinate lamang. So may mga tsuri po na itinuturo yung, even ngayon po, may mga pagtuturo na gano'n na hindi po totoo yung death, burial, and resurrection. So pagka napatunayan po noon, kung hindi po namuhay si Jesus, ang tanong po, bakit nandito tayo ngayon? Kaya ito po ay mahalaga at importante na yung 40 days after ni Jesus na namatay, bago po siya mag-ascend sa langit, nagpakita po muli siya sa kanyang mga disipulo. And everything starts in this. Jesus is alive. Ang tanong po, is Christ live in us? The gospel is true because Jesus is alive po. In John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kung sino daw po maniniwala kay Jesus, ay magkakameron ng buhay na walang hanggan. Pero hindi po ito ibig sabihin na si Jesus lamang yung paniniwalaan natin. Pero yung theology behind sa paniniwala natin kay Jesus, it should be death, burial, and resurrection. Yung pagkabuhay niya po muli, ay ito po'y mahalaga sa panampalataya na meron tayo. We need to understand the gospel and experience it before we can preach it. Kailangan po mismo tayo, alam po natin yung mabuting balita bago po natin ito maiproklama. Sabi po ni Rice Brooks, the gospel is the good news that God became man in Jesus Christ. He lived the life we should have lived and died the death we should have died in our place. 3 days later, He rose from the dead, proving that He is the Son of God and offering the gift of salvation, forgiveness of sin to anyone who repent and believe in Him. So meron daw pong kaligtasan kung ikaw ay maniniwala kay Kristo na nabuhay muli, kung ikaw ay magre-repent at mananampalataya sa Kanya. Sabi Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. We are to proclaim the word about Jesus and the gospel. And if you receive it, if you get it, if you know it, God gave you a mission.
Sino po dito natanda mo pa nung unang tinanggap mo ang Panginoong Jesus? Ako po hindi ko malilimutan. Sabi ng pastor, ang hirap-hirap na ng buhay mo. Sinubukan mo ng lahat. Gusto mo tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas sa iyong buhay. Sabi ko, grabe naman tong pastor na to. Sabi ko, pastor, grabe naman to. Parang lahat ako nang pinreach ng pinreach. Pero in the end, yung gospel pa rin. They want to receive Jesus. Taas po ako ng kamay. Parang siguro mga 50 pa lang yung ma-attend doon sa simba. Tapos baba ako ng kamay. Kung sincere ka, tumayo ka sa kinatatayuan mo, sa kinaupuan mo. Kaya kung tumayo. Tapos yung kumanta na, wala na po akong magawa. Nakatayo na po ako, umiyak na ako. And start everything. Pero gusto ko pong i-point out, simula po nung naging Kristiyano po ako, honestly, lahat nawala sa akin Pero yung pagka meron po ako ng Kristo is the start of everything na meron po ako na ngayon na really I appreciate. Sabi nga, lagi natin pinipreach, the best miracle na nangyari sa atin ay nung nakakilala tayo kay Kristo. And if kung natandaan mo pa yung nung naging Kristiyano ka at naisip mo kung anong nangyari sa iyo, again, wala po tayong pwedeng gawin kundi i-share din po ito sa iba. And if you have Jesus Christ into your heart, believe Him, again, sabihin mo sa katabi mo, may mission ka. May know all about the glories of heaven. But we need to do, or hindi lang po maging tawag dito yung prosperity gospel po tayo. Sino po dito nagsabi na ang tawag ito? Ay, nung ako yung batid ng victory. Lagi ka rin yung iba, no? Nung batid ako ng victory, nagbago ang aking buhay. Nung batid ako ng victory, naging mabait yung asawa ko. Parang gano'n, no? Pero hindi po dapat gano'n yung mensahe. The message na meron po tayo is we need to point people to Jesus. Yes, okay naman po. Tama naman po yun. Sabi nga natin nung last series natin, when we obey God, kasama tayo na kahit hindi mananampalataya ay nagkakameron ng blessing at pag-ano. Diba? Nung nagpaulan siya ng niebe, yung ibang mga Egyptian nung time na yon nakinig. And sabi doon, naligtas po yung kanilang mga ari-arian, pati po sila. Yes, totoo naman po, when we follow we will be blessed. Pero more than the blessing, we need to preach who Jesus sa atin, which is the gospel. The only mission is to point people to Jesus, to His gospel. He is the only hope the world has for salvation. Wala pong ibang kaligtasan na tayo mapupuntahan kung hindi po sa pamamagitan ni Jesus. At kung ang mission po ng Panginoong Diyos ay preach yung gospel o yung ginawa niya sa ating mga tao, mapupulfill po ito sa pamamagitan ng mga tao na nakasurround sa atin. Verse 3, hanggang sa araw na dinala siya sa langit, matapos siya mamatay at mabuhay muli, makailang beses siyang nagpakita sa kanyang mga apostol sa iba't ibang paraan para patunay sa kanila na muli siyang nabuhay. Sa loob na 40 araw, nagpakita siya sa kanila, nagtunguro tungkol sa paghahari ng Diyos at sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nag-iwan siya ng mga utos sa kanyang piniling mga apostol. Again, mamaya pupuntahan po natin to. Nagpakita ang Panginoon Diyos 40 araw sa mga nila is because para ipaunawa sa kanila yung kaharian ng Panginoong Diyos sa langit. Jesus spent time with them for 40 days
bago po siya magpapunta sa langit. Bakit kaya kailangan niya mag-spend ng 40 days? In John 20 verse 19, nang takip silim na araw na iyon, nagsama-sama ang mga tagasunod ni Jesus. Ikinandado nila ang mga pinto dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Dumating si Jesus, tumayo sa gitna nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Si Jesus po ay pumunta sa kanyang mga disipulo. Bakit? In this time, in this moment, andun po yung pagkatakot nila bilang mga mananampalataya. Dahil sila po ay subject for persecution also. But nagpakita ang Panginoong Diyos muli sa kanila para sila i-encourage, para sila palakasin, ipaunawa sa kanila na siya ang kaligtasan. And meron pa nga ditong point na sabi nila, "Panginoon, ngayon na ba na nababawiin mo ang Israel? Na tayo na ba maghahari sa Israel?" Again, the mindset ng kanyang mga disipulo ay makamundong paghahari pa rin, di ba? Parang sakop sila ng Romano Empero. Pero sabi ng Panginoong Diyos, ang tanging Ama lang ang nakakaalam ng pagbabalik ko. Parang sinasabi niyang ganon. Pero ito, bibigyan ko kayo ng banal na spirito. Jesus spent 40 days with the disciple to not only prove that He is alive, but encourage them and strengthen them for the task ahead. To teach and instruct His disciple, to commission His disciple, and to prepare His disciple to His ascension. Ito po yung moment na in-encourage niya yung kanyang mga disipulo. Ni-reinstate niya. And again, binigyan niya ng lumarga ka at magpakarami. Before Peter preached, bago po si Pedro mag-preach, na marami po yung naligtas. 3,000 were added, di ba? After niyang mag-preach, after nang napuspusan sila ng banal na spirito, and then nagsalta siya doon. Sino man dito ang gustong may kasalanan, humingi ng tawad at magpabautismo, di ba? Ilan daw po yung nadagdag sa simbahan? 3,000. For only just 2 minutes. Maaari siya, meron pa lang ganun, pastor, pwede bang 2 minutes na lang yung preaching mo? Tagal mo dyan eh. Pero, why? Bakit nagawa yun? Kasi napuspusan po siya ng banal na spirito. At bago po yun, pinaalala at pinaunawa ni Jesus na ganun niya kamahal si Pedro. Di ba tandaan niyo po yung story noon? Na si Pedro, tinalikuran na niya ang Panginoong Jesus. Ano sabi niya? Tara, magano na ulit tayo, yung magbangka, mag-fishers, magano tayo, mangisda na muli tayo. Tinalikuran niya po yung calling na meron siya sa Panginoong Diyos. Eh nung sumama sila, ano nangyari? Wala silang mahuli. Again, intusan sila ng Panginoong Diyos. Tapos sabi nila, sino yun? Sino siya? Parang napaganon, sino yun? Natatakot sila. Until they found out, after nung maraming huli nila, naalala nila siya si Jesus. Ito matindi. 3 beses tinatwa, 3 beses tinalikuran si Jesus. Dati parang close na close sila, pero nung nandun na sa bingit ng pangangailangan ni Jesus, wala po si Pedro. Pero inalaw po ng Panginoong Jesus po yun. Kita niyo yung love ni Jesus dito. Sabi dun sa istorya, nasa pangpang pa lang sila, papunta pa lang, pagbalik nila, si Jesus daw po ay meron ng binanging tinapay at somehow may pagkain pa. Kumbaga parang sobra na yung ginawa mo sa akin, pero pagbalik mo, pinakain pa, pinaramdam yung pag-ibig na meron siya. Ano sabi ni Jesus sa kanya nung conversation nila? Do you love me? Peter, do you love me? Yes, I love you.
Okay, feed my lamb. Ilang beses inulit, parang sabi nga doon, kung ikaw yung tatanungin, 3 beses ka din, mahal mo ba ako? Lal, bakit mo ako mahal? Parang gano'n. O kung mahal mo ako, bigyan mo ako pambiling sapatos. Can we question ourselves today? Mahal ba natin si Jesus? Ilang beses tayong tumalikod sa Kanya, pero kahit tumatalikod ka sa Kanya, again, patuloy tayong binabalik. Ito po yung nangyari doon. Pero we must love first Jesus before we do anything else. When we do yung sa volunteer management na meron kami, even in the staff, meron kaming na, Mark, do you love Jesus more than Tony? Sino dito may mga kabiyak? Diba, laging po tinuturo yon. Dapat mas mahalin mo ang Diyos bago sa iyong asawa. And everything will follow. If you are here, you're volunteer po sa atin. Pwede ba palakpakan natin yung volunteer natin? Maraming pong salamat sa inyo. Sa mga nandito po. Pero gusto ko lang po ibigay yung principle. Yes, God called us to do this mission. I-reach out yung family natin, i-reach out. Pero we need to check din po tayo na ganun pa rin ba natin siya kamahal. And if we love Jesus, if we do our time moment, quiet time, reading the Bible, minsan nagdra-drive ka lang, nakikinig ka ng worship, let's be reminded na we need to spend time po sa Kanya. The most important thing we can ever do is to fulfill His mission. In Acts 20:24, pero hindi mahalaga sa akin kung anuman ang mangyari sa akin, matapos ko lamang gawin na ibinigay na sa akin ng Panginoong Hesus na may pangaral ang magandang balita tungkol sa biyaya ng Diyos. Again, gusto ng Panginoong Diyos mapulfill po yung mission na meron siya. Pero bago po natin mapulfill din po yung mission ng Panginoong Diyos, maunawaan po natin that yung relationship natin sa Kanya, ito po yung umpisa bago po to fulfill the mission. God fulfilled His mission by sending His people. Ang victory po ay nag-start sa magitan po ng American missionary, which is si Pastor Steve. Si Pastor Steve po ay part lang po ng mission trip. From US, may mission sila, may mission trip. So parang may tumawag sa kanya na isang pastor din. And, hey Steve, how are you? You want to join? Parang ganun yung usap nila. Sorry, yun lang po yung English na kaya ko. Pero after nun, it's just only a mission trip. 10 days, 40 days. And nung dumating po siya dito sa Pilipinas, sabi po doon sa libro ng Wiki Church, yung 40 days, nag-end up na ng ilang years na tayo, malapit na mag-40 years. Next year, 40 years na po. It start in the mission. Ngayon po, ang Victory Metro Manila, meron po tayong 19 churches at merong ongoing na 5 church planting po. Yung Victory Provincial Churches naman po, kasama po tayo, 128 na rin po yung simbahan natin around the province po. And there's ongoing church planting po. So, ano po yung gusto kong i-point out? God fulfilled His mission by sending His people. Marami po akong kasama sa Lucena. They are now in the
world mission. Start campus, tapos nag-campus ministry. Ngayon naman po, they are going world mission. Ibig mo sabihin, tingnan mo yung katabi mo. Yan. God will use you. Sabi mo, God will use you to fulfill His mission. As I end, God called us to proclaim the gospel with His presence and power. Sama pa siguro kanina, ano ba naman to si Pastor? Puro mission, nakukonsumission na ako. Maybe sama pa, natatakot ka. Parang hindi ako yon. Pero gusto ko muling ipaunawa, ipaintindi. Kung tinanggap mo si Jesus, kasama ka, part ka ng mission na ito. In Acts 1:8, ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria hanggang sa buong mundo. God called us to proclaim the gospel with His presence and power. Bakit sinabi ng Panginoong Jesus na, ako'y aalis, pero abangan mo yung dadating na magagabay, magtuturo, that will guide, teach, and correct, or rebuke. Sino daw po yan? Bago po si Jesus magpaitaas, sigurado po that the God, the Holy Spirit, will be in us. Mahirap po ba? Paano kung mas mataas sa inyo? Paano kung kabatch nyo? Ako po, every time there's an opportunity to preach the gospel, hindi po ako yung parang, sige na, mag-preach ako. But nagugulat din po ako. Kasi si God po mismo, yung nagbibigay sa iyo ng paraan para ikaw magkameron ng lakas ng loob, andun yung confidence mo, andun yung authority mo when you preach the gospel. And it is the God, the Holy Spirit, who is within us. Sabi niya, you will be a witness, kapangyarihan, at bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Sino ito love na love mo na yung mapanood yung mga superhero? Hindi ba yung time na need na, bigla na darating, tapos napaupo na ako, andyan na si Darna, andyan na si Superman. Bilang Kristiyano, we need to know, we need to understand that the God, the Holy Spirit is living within us. Ang banal na Espiritu po ay hindi lang po natin kailangan dahil kailangan natin, pero ito ay need natin talaga. Di ba meron lang yung mga parang kailangan ko siya, pero iba pa yung must need. Parang hindi po ito wants, but ito po ay need. And the God, the Holy Spirit, every time we preach the gospel, will encourage us, will give us confidence, will give us insight, will give us authority. Yung insight na parang, paano ko sasabihin to? Ako maraming beses na, dahil alam nilang pastor ako, bigla pa akong hinuhugot. Nung batch namin, parang, ay sino ba naman yung batch namin? Batch 97, tsaka batch 98. Yung batch 98, parang naka first quarter, second quarter, ay kung makipagbanggaan ako, tapos maya yung coach lumapit sa akin, pastor, namatay po yung aming kabatch nung naglalaro. Pwede bang mag-pray ka during the halftime? Kinakabahan ako. Tumayo pa lang ako sa sabi, si Pastor Ron po ay hindi na magsasalita bago po tayo umpisahan at pagdadasal po yung ating kasama na nawala. Alam niyo po, kabang-kaba ako.
Hindi ko alam ang gagawin ko. Tapos yung mga kaklase ko, yung mga kabatch ko na nandun, nagtatawanan. Sabi niya, totoo ba yan? Parang gano'n. Pero when you preach the gospel, when you are there na, wala ka nang magawa. Ang Diyos, the banal na Espiritu, He will make you effective witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Tinawag po tayo ng Panginoong Diyos to proclaim His gospel, pero hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang presensya siya at ang kanyang kapangyarihan. Kung maligtas po yung tao, sino dito nagsabi, uy, napatanggap po siya. Di ba may mga ganun kayo narinig na Kristiyano? Honestly, hindi po tayo nagpapatanggap sa tao. Kaya every time we preach the gospel, kailangan po dasal tayo sa Kanya. Ako po every time bago pumandik dito sa pulpito, Lord, not my word, but let your word. It's God, the Holy Spirit na kasama natin. Sabi po dito, banal na Espiritu ay sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipahapahayag nyo ang mga bagay tungkol sa akin. You will be a witness. Sabi mo sa katabi mo, hindi aksidente. Kung nasaan ka ngayon, ay andun ka. What do I mean? Jerusalem, Judea, and Samaria. Sa pamilya mo po, meron pang ligtas. Hindi po aksidente na ikaw yung nauna na naging Kristiyano kasi you proclaim the gospel. Sa mga kapatid ko po, huli po akong naging Kristiyano. Sabi ko sa mga yan, alive. Pero ngayon, nandito po ako, nag-preach po ako. Sa trabaho nyo po, sino po dito may mga trabaho? Sino po dito may mga kaibigan? Hindi po aksidente kung bakit diyan ka nagtatrabaho. Hindi po aksidente na tinawag ka sa government. Hindi po aksidente kung nasaan ka ngayon kasi gagamitin ka ng Panginoong Diyos para iproklama ang mabuting balita. Sa school, sino dito taga-SLSU? Taas ang kamay! Sige, palakpakan nyo naman yung mga taga-SLSU. Baka maging bias ako ha. Hindi, lahat. Lahat ng school sa Lukban, sino dito taas ang kamay? O sila lahat na lang pumapasok. Natingin sa akin si Miss, paano ako pasok? Sa Lucena ako. Di po aksidente na tinawag na nandiyan kayo sa school para iproklama ang mabuting balita. At hindi lang po doon, pati po sa buong mundo. We are global, not just local, but global movement. Doc Demi, before siya po yung senior pastor ng Cavite, then nagkameron po siya ng heart to go to Cambodia. Ang senior pastor na po doon ngayon ay tinatawag namin Sorry. Na-meet ko pa po siya nung parang nag-mission sila, parang pumunta sila dito sa Quezon. Bago sila yung Ignite na conference na ginagawa natin sa campus. Ano po, talagang patpatin, tapos may iyain. Alam niyo po, bakit pangalan niya Sorry? Kasi tinatanong siya nung mission, nung parang nag 10 days mission. What is your name? Ay, hindi daw marinig. Sorry? What is your name? Sorry? So, tinawag na siya nung mission na Sorry. Nung nandito na siya, so ano pangalan mo? Sorry. So, kinikwento niya, parang nag-stay siya sa bahay siguro 3 days. Gustong-gusto nila yung mga parang patpatin, maiting. Pero ngayon po, after Doc Demi become a senior pastor din po ng Cambodia Church natin. Ngayon po si Sorry na tinatawag, siya na po yung senior pastor na meron. Gusto ko lang po ulitin, 1984, sila dito na missionary po, si Pastor Steve. But now, yung church po natin dito sa Pilipinas, tayo na po yung nagsasend ng missionary going abroad.
Now, we can pray, we can give, and we can go to the mission. As I end, God gave you a mission, and it is a mission only you can accomplish. Nothing matters more than this mission. Yung mission po na ibinigay po sa atin ng Panginoong Diyos, it is us only to accomplish. Sabi ko nga kanina, hindi aksidente kung nasan ka ngayon. But kung nasan ka ngayon, binigyan tayo ng mission ng Panginoong Diyos to proclaim the gospel. Meron din po mga storya na, I don't know, some of you siguro, you are in the online teaching. Meron ako dito parang na pag-storyan din namin, nagtuturo siya sa Japanese. So nung nagtuturo siya, nagkameron siya ng time moment to share kung sino si Jesus sa kanyang buhay. And I believe also, God called us for a mission. And yung binigay po sa atin ng mission ng Panginoong Diyos, it is us who will accomplish this. And we all stand up. Acts 20:24. Pwede ba natin basahin to sabay-sabay? Basahin po natin. Pero hindi mahalaga sa akin kung ano man ang mangyari sa akin. Matapos ko lang ang gawain na ibinigay sa akin ng Panginoong Jesus at may pangaral ang magandang balita tungkol sa biyaya ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Lord, thank you, God, for today. We pray, God, that we will understand your mission sa bawat isa sa amin. And we allow the God, the Holy Spirit, to be upon us. Lord, thank you that, again, when we accept you, Jesus, as Lord and Savior of our life, ang Diyos na banal na Espiritu ay nasa amin. Lord, dalangin namin na patuloy mo kami bigyan ng kalakasan na maranasan namin bilang mga Kristiyano kung sino ka aming Diyos na banal na Espiritu. You said into your word, greater is He who's living in me than He who's in the world. Yes, God, the Holy Spirit, nasa amin ka. Pero hindi rin linggit sa aming mga kalaman na merong nasa labas na gusto rin, Panginoon, na kunin, tanggalin yung aming mga pananampalataya. Magka meron kami ng doubt. But Lord, we pray, katulad nung ni-reinstate mo si Peter, Panginoon, maintindihan namin, maunawaan namin na dahil minahal mo kami at minahal namin kayo, hindi lang mag-end up na mahal namin kayo, but it will end up to love your people. Mahalin namin, Panginoong Diyos, yung tao. Lord, we pray na nung nakita mo yung mga tao, Jesus, that they are harassed and helpless, nagkameron ka ng compassion. And same thing, Lord, the compassion na meron ka, ito rin po ang Panginoon yung meron sa amin. The harvest is plentiful, but the workers are few. Lord, thank you for the day sa mga tao na nandito, that they are willing to be your harvester. Willing sila, Panginoon, na mag-itagapag-anim. And if you are that people na nandito ka ngayon, na you want to be a harvester of Jesus, I want to pray for you. Lord, I pray, God, today, that you, Lord, who will seal the compassion. And Lord, yung faith na meron sila sa iyo, Panginoong Jesus, na kayo namatay sa cross. Pagkalipas sa 3 araw na buhay kang muli pagpakita na ikaw, si Jesus, na Diyos na makapangyarihan sa kasalanan. We pray, Lord, na itong mensaheng ito ay patuloy at patuloy na mananalaytay sa amin. That we allow you, the God, the Holy Spirit, to encourage us, to give us insight paano namin i-share ito,
to give us, Lord, confidence and even the authority, especially, Lord, dun sa mga nagre-resist. Lord, maunawaan namin na ang pag-aani ay ngayon na. It is now. Lord, bigyan mo kami ng puso, Panginoong Diyos, na maging puso na tunay na nandun, Panginoon, na yung hindi na mag-iisip na bago i-preach pa yung gospel, but nandun na, Panginoon, na nakaatubili o nagmamadali dahil may pangangailangan, Panginoong Diyos. Lord, thank you, God, that even you said into your word na yung mga disipulo sabi doon, ngayon na po ba niyo ibibigay na maghari ang Israel? Sabi mo, ang tanging Diyos Ama lamang ang nakakaalam. Lord, thank you, God, because you allow us, you give us time, Panginoong Diyos, pa rin na makakilala yung mga tao na hindi pa nakakakilala. But listening and understanding your word, na darating after mong mag-ascend in heaven, babalik ka dito muli sa lupa, hindi na para magligtas, bagkus para ibigay ang iyong paghahatol. Masabi mo rin sa iyong salita, kung sino man ang tumanggap sa iyo bilang Panginoong tagapagligtas, ay may kasiguraduhan ng kaligtasan. And knowing that, Lord, we pray, sabi ko nga din po kanina, thank you for allowing us na makilala ka pa namin. And if you are that person na ngayon mo lang naintindihan yung mabuting balita, as everybody close your eyes, binibigyan ko rin po kayo ng pagkakataon ngayon na tanggapin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay. If you are that person na gusto mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas, maaari lang pong itaas mo ang iyong kamay at papanalangin ko po kayo. Okay po. Sabayan niyo po ako sa aking panalangin. Panginoong Jesus, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Marami pong salamat. At dahil sa iyo, Panginoon, kinuha mo ang aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami, Panginoon. At sabi mo sa iyong salita, dahil sa iyong grasya, kaya kami naligtas, hindi sa mabubuti naming gawa, para walang sino man ang makapagyabang. Panginoon, nandito kami, nananampalataya sa ginawa mo sa cross ng Kalbaryo. Ito magpapalaya sa atin. Lord, thank you for the day. And even today, as we sing this song, sa pagbibigay natin ng papuri sa Panginoong Diyos, pwede mo bang isipin yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoong Diyos? Again, it is you who will accomplish the mission na binigay siya ng Panginoong Diyos. I don't know, maybe it's your family member, yung mga mahal mo sa buhay, tatay mo, nanay mo, kapatid mo, or ito yung kasama mo sa trabaho, or ito siguro yung kasama mo sa eskwelahan. Let's pray na kung itong mission ng Panginoong Diyos, gamitin niya tayong epektibong saksi sa umagitan ng banal na Espiritu. Lord, we lift up everything to you. As we sing this song, Lord, dalangin namin na maunawaan namin ang kabutihan mo, ang iyong pagmamahal, at ito rin ang bibigay namin sa iba. Let's sing this song to the Lord.